Ang sama na iniisip ko, isara ang Congress at Senate. Yun ang iniisip ko. Pero kung naniniwala sa aking tao, ibig sabihin talagang walang niya ang Senate at Congress. Kasi sa dami ng maniniwala at i-declare yan, good luck bilang ni araw ninyo. Kasi ito ang wow trending. Bulok na Administrasyong Marcos, isa sa mga dahilan kung bakit namamayagpag muli ang mga kurap at magnanakaw sa gobyerno, sa Senado, sa Congress at sa iba't ibang ahensya pa ng gobyerno. Dahil sa bangag at weak daw ang Pangulo ng Pilipinas, garapalan ang galawan ng mga magnanakaw na bumangon muli sa bagong Pilipinas. Kung dati, tinapos na ni former President Rodrigo Roa Duterte ang tanimbala sa NAIA, ngayon may isang negosyanteng papunta sa Thailand ang nakitaan ng bala sa kanyang bag. Buti na lang ay matapang ang biktima at nakalusot at hindi nagtagumpay ang mga kawatan sa NAIA. PCSO na may 20 times na nanalo sa loob ng isang buwan. PI na sinabing tinigil na pero tuloy pa rin pala. Ayuda na bilyones ang budget pero isiningit lang at hindi alam ng publiko. Ayon pa sa dating PMA years na si Captain Dado, dapat isara na ang Senado at ang Congress dahil ito daw ang pugad ng mga buaya at magnanakaw sa Pilipinas dahil sa Resolution number 10 na pirma lang at walang resibo. Ipit din dito si Presidente Bongbong Marcos sa nangyayari na ito sa kanyang administrasyon dahil isa ito sa mahinang presidente at puro lang travel. Corruption and incompetence is the root of all the problems sa Pilipinas. Nagtabaan ng mga representatives at mayayabang sa inquiries, halatang busog sa milyones ng bayan na dapat gastos sa kanilang district. Saan ang mga public facilities, nice toilet, parks, walking paths, world-class sports facilities for the youth of their district, good drainage, nice public market, warehouse, supply chains, dekada-dekada, hindi man lang masolusyonan ang street and illegal settlers. Opo, dito sa amin nagkalat na ang droga, pangmasa, na paano nakawawa ng mga kabataan. Dapat talaga na mawala na ang Congress at Senado kasi sila talaga ang nagiging problema sa pag-unlad ng bayan pag may magandang programa pero hindi sila makakapag-benefit. Tinututulan nila, nakakagalit ang mga taong sarili lang ang iniisip. Hindi ba yan? We support you, Captain Dado. Mararamdaman mo kung gaano kahirap ang impact ng buhay. Ngayon lalo na pag isa kang maliit na negosyante, parang napupunta lang sa expenses ang kikitain mo tapos nababaon ka pa sa utang. Nakakasama ng loob na yung mga namumuno walang pakialam sa patuloy lang na ini-enjoy ang pera ng bayan. Sana, Sir Dado. Sobrang nakakadismaya na ngayon talaga ang gobyerno. Mas inuuna pa nila ang pansariling kapakanan nila kaysa sa kapakanan ng bayan. Sana darating ang araw na mag-withdraw ang support ng AFP, PNP sa gobyernong ito. Sana makabuo kayo ng grupo ng mga retired AFP at PNP na mga matitino na bantayan ang pondo ng bayan. Dapat siguro na kumilos na tayo bago malugmok ng husto ang ating bayan. Ayaw na namin sa Marcos government. Tama si Captain Dado na kung hindi tayo magkakaisa na lumabas ang sabihin lahat ng sentimento natin, walang mangyayari. Tayo ang boss nila dahil tayo ang nagpapasweldo sa kanila. PNP at AFP makikiramdam lang sila kung makikita nila na majority ng Pilipino ay sawang-sawa na sa bulok na sistema. Kakampihan nila tayo dahil yun ang pinakamataas na mandato na inaatang sa kanila, ang protektahan ang sambayanan at sundin ang mayoryang kahilingan natin. Talagang gustong daming galit na Pilipinos. That's why talaga mag-volunteer na ako kung sino man yung magiging pinuno. Department of Liquidation. Kasama ko sila Johnny Macanas, tsaka si Colonel Metran, at tsaka lahat ng mga katsokara namin ng mga MUP, mga retired, former officers and men. Meron pa mga nagsisignify, Lieutenant General, may mga 1-star, may Colonel, may Major, may mga andaming tiniente kasi mga 1-rank higher sila. Na mga yung mga retired na Chief Master Sergeant, at naging second lieutenant. Dapat pala ako Lieutenant Colonel palang tawag sa akin Kasi nung captain,
tinatype yung order, umalis ako, major na. Hindi na ako tinanggal ko yung pangalan. Tapos noon, 1 rank higher, Lieutenant Colonel pala, no? Oh, Lieutenant Colonel. Diba? Hindi, okay na yun. Captain General. Captain na mag-iisip na General. Okay na rin. Alam niyo ba, wala sa ranko yun eh. Pagka nagkagulo, maglalagay ako ng general na ranko. Yung gusto sumunod sa akin, sumunod. Yung gusto sumunod sa mga general na iba, doon kayo. O yung gusto sumunod doon sa mga politiko, na may mga ranko rin, doon kayo. Ang sa akin, yung gusto sumunod sa akin, punta kayo sa akin. And kung magkagulo, pero yun nga, sinabi ko sa huling vlog eh, ayaw ko ng gera. That's why, kung sino man, ang magiging pinuno natin, wala akong kahit BBM, makinig ka, no? BBM. O kaya BP Sara, o kaya kung sino man, no? Yung bida, o kaya yung mga gustong mga sila Bongo, si Bato, si Tulpo, si Robin Padilla, lahat kayo gusto nyo maging pinuno. Be sure yung Pilipinas hindi nyo ipapasok sa sa alanganin. Ngayon si BBM pinasok tayo sa alanganin. Honest to goodness, real talk, BBM, you are failing the Filipino people because pinasok mo sa alanganin eh. Pumayag ka ng dagdagan yung EDCA, di ka nag-iisip, nagpanik ka, sa totoo lang. Or you are serving your own interest. May ban-ed. kita. You're serving your own interest. Because, malayo namin kung bakit bigla pumayag sinasabi mo sa interview nung campaign period, yung US hindi mo papopormahin, susundin mo yung ginawa ni Duterte. Pares to all, enemy to none. Ano ginawa mo? Biglang naging enemy China dahil sa ginigit-git lang tayo, and then pinapayagan mo yung Amerikano na mag-bases, tapos dinagdagan pa. Animal. Wala. Yung mga Air Forces natin, susunod lang sa'yo, Commander-in-Chief ka eh. Pero, people of the Philippines, ang mangyayari dyan talaga, gera tayo. That's why ako mismo, I am stating, for the record, and sa bandang huli, masasabi ko, I told you so. I told you so, sisisihin ko kayo. Ang sa akin, neutral. Kaya sinabi ko sa nakaraan na vlog, neutral tayo. Neutral. Ibig sabihin ng neutral, wala akong pakialam sa China et al., yung kanyang mga kaalay, at saka yung US et al., na hindi ako alay, aalis ako, I will detach myself, yung country natin, kung ako masusunod lang, question mark, kung ako lang, hindi naman ako masusunod eh. Pero kung kayo ang masusunod, mangyayari yon. Kung kayo ang masusunod, kung tatayuan ninyo, June 12, pwedeng mangyayari yon. Neutral. Ibig sabihin, alis ang bases dito. Sorry na lang, pero sasabihin ng iba, wala na, ano na yan eh, na committed na tayo. Hindi pwede. Anong committed? Pwede tayo magbago ng desisyon. Yung babae na kunyari, sinagot ka, ikakasal na kayo, doon pa lang sa simbahan, may natuklasan, babaero ka pala, pwedeng sabihin ng babae, ayoko sa'yo, ayoko magpakasal sa'yo, babaero ka pala. Kundi kaya, nagkakasal na sila, nagpakasal na, nagkaanak na, nalaman, babaero pala si mister, ang daming kabit, pwedeng magsabing babae, maghiwalay na tayo. Animal ka, gago ka, manluloko ka. Tapos hingi na lang siya ng suporta. Parang may kwentong gano'n na. May kwentong gano'n na. O, si General, si Colonel to General. Ay, ako. Pati yun, na-touch ko pala. Dapat tanggalin yung commission on appointment because inaabuso. Yung sinasabi nila na oversight function o yung check and balance, mali yan, inaabuso. Nag-grandstanding lang itong mga to. You leave it to the organization. You leave it to the organization na siya ang mag-check kung airing yung kanyang mga tao, whatever is the agency in government. At kung merong nagrereklamo, merong avenue para magreklamo. Initially, dun sa organization, whatever is the agency, in this case, armed forces yung involved. Okay, yung PNP. Mag-complain doon yung asawa, yung babae. Ngayon,
Pagka hindi patulan siya, go to the court. O kaya go to whatever pang agency, go to the president. But not the Senate, not the Commission on Appointment. The Senate and Congress primary duty is to pass laws in its, kung yung kanyang Congress, yung tenure nila, kung ngayon, ilan na ba ngayon? 19 Congress. So, kung yun yung time frame nila, dapat ipasa nyo lahat ng batas. Ang nangyayari, pinapakialam na yung tiyatya, at dami pang batas na nakabinbin. In aid of legislation, pati si Bantag, Tebes, Kibuloy, sorry, Pastor, biglang inaano pa nila, inaaras. And then, SMNI. Ano kayong klaseng... Kaya nga ako, pabor ako. Sorry sa inyo, pero ako mismo, pabor ako, isara kayo yung tindahan ninyo. Senate, Congress, gusto ko, isara kayo. From my point of view, huwag kayo susunod sa akin, mga Pilipino, kasi ang sama na iniisip ko, isara ang Congress at Senate. Yun ang iniisip ko. Pero kung naniniwala sa aking tao, ibig sabihin talagang walang niya ang Senate at Congress. Kasi sa dami ng maniniwala at i-declare yan, good luck, bilang ni araw ninyo. Kasi, huwag kayong sasagot ng mayabang kayo. Huwag nyo akong patatawag. Pag pinatawag nyo ako, mumurahin ko kayo in front of TV. Mumurahin ko talaga kayo. Babastusin ko kayo. You have no right to be called honorable officers o officials of government. You have no right. Sa totoo lang. Lahat kayo. Resolution 10, ayun sagutin. Taong bayan, naiinis rin nyo. Kaya nga tama lang, nararapat lang, isara kayo. Kung ako, susundin lang ako ng milyon-milyon na Pilipino, isasara ko kayo talaga. Papadlakan ko kayo. Pagka kayo umabla pa, mararamdaman ninyo, kung mayabang kayo, mararamdaman ninyo yung mas mayabang na taong bayan. Yung galit ng taong bayan, ipaparamdam sa inyo. At, kung mawala kayo, hindi kami aasa sa inyo para maipasa yung mga batas. Ang mangyayari dyan, kami mismo, magdedeklara kami sa tamang takdang araw, sasabihin namin, we are instituting or we confirm that we are bringing back the death penalty law. Ito yung batas na gusto namin, death penalty, and it will be an amendment. Amendment sa mga batas natin. We will rescind whatever was rescinded, and we're going to bring back what was rescinded. So, paano yung rescind? Tinanggal nyo yung batas na death penalty with another law. Ngayon, tatanggalin namin yung law na yon at ilabalik namin yung modified na death penalty law, which includes corruption talaga, plunder, lahat kayo na ilagay kayo sa house arrest. Kung ako lang masunod, ilagay kayo lahat sa house arrest. Pagka magyayabang pa kayo, sige, subukan nyo, pakulong ako, sige lang. Walang ginagawa ko, nagsasalita lang ako. Ngayon, pagka nagalit ang taong bayan, lalo kayo madadali. Ako hindi natatakot sa inyo kasi nga mali kayo. Kami nasa tama. People of the Philippines, Constitution na binabago ninyo. Ito lang kayo, Government of the Republic, pinakamatas niya, Presidente. Mali rin. Tapos nun, Senate, Congress, Legislative. Magkakapatay kayo ng judiciary. Ba't kami matatakot sa inyo? You get your power from the Filipino people. Yon ang hindi naintindihan ng iba nating kababayan. Kaya kayo, dapat explica ninyo. Kayo, hindi na ako mag-explika. Nagsabi na ako, nagsalita na ako. Kung ayaw ninyo, ibig sabihin yan ang gusto nyo Pilipinas. Bulok na Pilipinas, and I will just remain silent. Kung ayaw ninyo, huwag nyo. Ganun lang sa akin. Well, I will be stressed. Ano gagawin ko? Lalaban ako? Tapos sasabihin nyo, mauna kayo sir, mauna. No way. Even yung mga retired na nagsasabi sa akin, sir, kilos na tayo sir. No. Wala. Hindi tayo kikilos hanggang di kumikilos yung taong bayan. Dapat it has to be that way. Something na dapat ganun ang mangyari. Kung ayaw kumilos ng taong bayan, walang kikilos sa MUP, walang kikilos sa Armed Forces of the Philippines, saka sa PNP, walang pakialam kami. Because kami, nanonood, tinitignan namin.
kung majority ng taong bayan ay pikang-pika na, ipakita ninyong pikang-pika kayo. Pero, hindi yung violente. Maling-mali yung lulusubin niyo yung Malacanang. That's why I am always saying, advising, wag niyong lulusubin ang Malacanang. Lusubin yung Malacanang kung di kayo nayari eh. Kaya walang tapang-tapangan. Utak, gamitin. Utak, peaceful. Parameter, peaceful. Paano mo gagawin peaceful? Sa bahay ka, nasa bahay ka, pakita mo, ito, pakita ko ganyan, hey, ito. Death penalty to end all corruption. Whole of nation approach. Di ba? Gusto niyo bang mawala yung corruption? The only way, sa nakikita ko, the only way is by death penalty. If we, as a country, as a nation, bring back the death penalty, bakit tayo? Because wala tayong maasahan sa Kongreso at Senado. Bakit? Kasi sila ang nagnanakaw ng pera. Gusto mo death penalty to end corruption, di nila ipapasayan kasi sila mismo ay nagnanakaw. Ba't mo, bakit ilalagay ko death penalty? Kung isa ako sa nagpipirma ng Resolution 10, liquidation by certification. Kung 10 million, pipirmahan ko mong pangalan ko, Honorable Ek Senator, Honorable Ek Congressman. Tapos nun, lusot ako. So, tumakbo kaya ako Senator, Johnny Macanas, tsaka Colonel Metran, takbo kaya tayo, 3 bisugo, takbo tayong Senator. Tapos nun, magpirma rin tayo. Excuse me. Magpirma rin tayo ng Resolution 10 na, masarap pala dito, kumikita dito. That's the problem. Anyone, pumasok dyan sa Congress at saka sa Senate, all words na panay matatamis, panay pangako, panay paasa. Noong nakapasok na, wow, ganito pala ang kitahan dito. Corrupted. Because the system is corrupting. Kahit sinong pumasok dyan, mako-corrupt. That's why taong bayan, ang nakikita ko solusyon is hindi yung kami tumakbo sa Senado. Ang nakita ko solusyon, tayo, taong bayan, June 12, deklara natin, ayaw na natin. Pikang-pika na tayo. Pika talaga. Ngayon, yung hindi nyo na-appreciate yung sinasabi ko, bahala kayo. Good luck. Bahala kayo. Basta sa akin, I would watch June 12. I will guide you. I will tell you how to do it. How I see it, how I deem fit na dapat mangyari. Armed Forces tsaka PNP, standby kayo, united lang kayo. People of the Philippines, Constitution, government, protect everyone, protect the government. You are protecting the government from the Filipino people na galit. How will you do that? Tanggalin niyo yung government. Sundan niyo yung Filipino people because the Filipino people will declare, ayaw na namin. Ngayon niya, sinasabi na, ayaw na namin. May mga nagsasabi na, nagko-comment. But June 12 pa. Kasi nga, para kayo, sundan nyo na lang ako kasi lalaban ka ba sa gera na sa 10 ang kakampi mo? Lalabas ka ba, pupunta ka sa battlefield? Ang kaharap mo ang ditangki de gera pa, lahat kumpleto. Yung gobyerno, papatay. Huwag lang matanggal kasi nakikinabang sila. Ikaw, 50,000 ka lang o 100,000 ka pa lang. You build up yung paniniwala ng ibang tao, yung awareness nila. Kayo, mga vlogger, kayong mga subscriber, you inform everyone, alam mo, ganito yung be a Marites. Once in a while naman, na tamang pagkamarites para maliwanawagan. Yung mga nasa probinsya, ano ba naman yung pakita nyo, ipanood ninyo yung mga vlog na ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ito, explain ninyo. And then question and answer. Sir, bakit ganon? Binoto namin si BBM O nga, binudol kayo Ano yung mga simptomas na meron talagang problema? Explain ninyo. Tama ba yung ginagawa sa loto? Tama ba yung Resolution 10? Tama ba yung biyahe ng biyahe? Naghihirap ang Pilipinas? Tama ba ang taas kuryente, tubig, bigas? Tama ba yung smuggling? Tama ba yung droga? Nagsimula na naman pumikap sa lugar ninyo? Tama ba yung etc.
may mga namamatay, party-party lang sila. Tama ba yun? Ang daming maling nangyayari sa paligid. Explica ninyo sa mga kapwa natin Pilipino. Hindi kaya naming lahat mag-explika. Tumulong kayo if you are so concerned with the future of this country. If not, this country, wala nang pag-asa. Magiging banana republic to. Magiging narco state ito. Yung mga pinaglabanan noon ni Tatay Digong, nila Bato, lahat na yan, na mga lumaban, mauwi sa trash can. So, pinaka-the best dyan, do your part. At pagka takdang araw, sumigaw kayo, sabihin nyo. Pakita nyo ako, selfie, kunan ninyo yung sarili nyo. Okay, so bakit naiisip ko yung ganito na style, ganitong nagagawa. Kasi nga, kung titignan nyo yung vlog ko, ng buhay ko, at saka, yung buhay ko, from video 1, panoorin nyo kasi, Pinoy Survivor Video 1, yun yung isang side ng akin eh. Yung Community Survivor, question and answer yun. Yung Pinoy Survivor Video 1, nagsimula ako, yung 1 and 2, nagsimula ako doon sa aksidente ko nung kadete ako, na nasaksakan ko dito, tumagos dito, muntik na mamatay, kuno-kuno, gumaganyan yung dugo, no? And then, that's what, kaya ako sinimulan doon, nag-graduating ako, because I wanted to show you, parang yun yung kwento ng libro ko, no? I wanted to show you na yung, so umpisang-umpisa pa lang, na may pananampalataya ako sa Diyos. Yun. Kaya ako sinimulan sa video 1 and 2. Nasaksak ako, tapos in-invoke ko ang healing hand ng Diyos at dinampi ko dito and naniwala ko na cured na ako. Nagulat yung doktor, hindi siya makapaniwala. Ano nangyari doon sa espada? Bakit gumanon-ganon? Isang ugat, walang tinamaan. Dapat, kung titignan niyo yung trajectory, nung pumasok dito, tumangko sa maskara, fencing mask, tsaka dito sa likod, exit, yung mga naka-meet up ko, nahawakan lahat nila, nagugulat sila kasi sentrong-sentro sa spinal cord ko. Sentro-sentro. Bakit gano'n? Hindi tinamaan. So, talagang mirakulo yun. Kaya nga, ine-emphasize ko yung 1 and 2 na video, may siyempre mga kahalong kalokohan. The way it happened talaga, yosi-yosi pa ako, na gumaganyan yung usok, lumalabas dito, yung nurse na nasyasyak, laglag pa nga. So, pinapakita ko, there really is a God watching over us. And not only me, pati kayo. Kaya Filipino people, huwag kayong matatakot sa mga demonyo at animal na mga nakaupo sa gobyerno.